just take this time to worship our God with all of our hearts. Because He has been good. Naririto po tayo. Amen po ba? Tayo nakakapagsaya, nakakaawit. Maraming man tayong mga pinagdaanan. Meron man tayong mga na-encounter na hindi maganda. But one truth remains, God is good. Sabihin natin sa ating katabi, God is good. Sa kabila naman, God is good. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we bless you, Lord, and we want to worship you with all of our hearts, God. Thank you. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived
Hallelujah! Marami pong salamat, Panginoon, para sa buong dekada na to, 2020 to 2030, dekada ng kasaganaan at kaluwalhatian. Ito po ay inaasam-asam namin at alam po namin ito ay mangyayari. Ito yung aming ibibigay mong gantimpala para sa bayang Pilipinas, para sa bayang nagmamahal sa iyo at sumusuko sa iyo, Panginoon, sa mga panahong ito. Thank you, Jesus. Yan po ang inaasam-asam namin sa buong dekada na ito, Lord. Mararanasan namin ang kasaganaan na yan. Thank you, Jesus. Amen. Amen. So welcome po sa ating JCSGO Thursday celebration. Okay, every Thursday nagsama-sama po tayo alas 2, alas 3 ng hapon. So salamat po sa tuwing naririto kayo, watching, amen, tuwing Webes. At kung meron pa po kayong mga kamag-anak na wala pa dyan, ipunin nyo na po ang ating pamilya upang sabay-sabay tayong makatanggap na mga pagpapala sa Panginoon. At kung meron kayong mga kaibigan, text them, sabihin nyo manood sila ngayon sa FB, sa Facebook at sa YouTube para rin po sila ay makatanggap ng mga pagpapala ng Panginoon mula sa salita ng Diyos. Amen. So, tayo po'y manalangin para sa ating bansa. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, na aming puso, Panginoon. At Lord, sinasabi po namin na ikaw lamang ang pag-asa ng aming bayan. Ikaw, Panginoon Kristo, ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Wala na pong iba, Panginoon. Lord, nagsusumama po kami sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang aming bansa, Panginoon. Iahon mo kami, Panginoon, mula sa mga bagay na to na nararanasan namin, Lord. Mula sa mga peste na ito, Lord, ng COVID-19, Panginoon. Lord, na ito'y malusaw na, Panginoon, O God, at magkaroon kami ng bagong start, Lord, ng bagong panimula, Lord, sa mga malapit na mga panahon. Salamat, O Diyos, at mga panimulang ito, Lord, ay magiging masagana at kaaya-aya sa iyong harapan. Pagpalain niyo po ang aming mga leaders, Lord, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang kagawad namin sa barangay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord, at yung mga pangako nila na maglilingkod sila sa iyo at maglilingkod sa bayan. Lord, matupad nila ito, Panginoon. Bless them, O Lord. And Lord, we bless our nation, O God. Pinagpapala po namin ang aming bansang Pilipinas, ang kaisa-isa naming bansa. Salamat po, O Diyos, Lord, sa mayamang pagpapala na nilalaan mo para sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa lahat po ng mga nag-agree dyan, magsabi ng Amen. Praise God. So sa araw na ito ay bibigyan natin ng pansin kung paano tayo binubuhat ng Panginoon, di ba? Yung kung paano tayo kinakarga ng Panginoon kapag tayo ay nahihirapan na at nangangailangan ng tulong. Di ba? Minsan pag kailangan ng tulong, pag may kakarga sa iyo, ang sarap nun kasi medyo maaangat ka, no, mula dun sa kahirapan na yon. So nahihirapan ka ba sa mga ibang sitwasyon ngayon sa iyong buhay? Okay? Kahit po yung mga kabataan natin, marahil parang naiinip na sila, no? Parang nahihirapan na sila. Pero gusto nating matunghayan kung paano tayo tinutulungan ng Diyos sa mga panahon na kagaya nito. At ikaw rin, for the first time, ay naka-tune in ngayon. I'm sure mabibless ka at makakatanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos. Yung mga daladala mong mga kabigatan, yan po ay paggagaanin ng Panginoon. At tutulungan niya tayo. Yan po ang pangako niya sa atin. Amen. Sa Isaiah 40 verse 11, sa Isaiah po isang propeta, no? And thousands of years ago, nakita na niya ito, no? At ito'y sinulat niya. At karamihan po sa mga sinulat niya, ngayon po ay nakikita nating nangyayari, no, sa ating mga kapanahunan. Okay? So sa Isaiah 40:11, He will feed His flock like a shepherd. He will gather the lambs with His arm and carry them in His bosom, and gently feed those who are with young. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor. Kanyang pipisanin ang mga kordero sa kanyang kamay at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatnubayan ng marahan yaong nagpapasuso. Okay? So, mula sa pinakamaliit, no, na kordero, mula sa pinakamaliit na lamb ay inaalagaan ng ating Panginoon. Amen po ba? He will carry us. No? Kakargahin po tayo ng Diyos. Bata ka man, matanda ka man, payat ka man o mataba ka man, di ba? Kaya tayong kargahin ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So sa Isaiah 46, 1 and 4, 1 to 4,
Bel bows, Nebo stoops. Their idols were on the beast and on the cattle. Your carriages were heavily loaded. A burden, the weary beast. They stooped, they bowed down together. They could not deliver the burden, but have themselves gone into captivity. Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who have been upheld by me from birth, who have been carried from the womb, even to your old age I am he, and even to gray hairs I will carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. Si Bel ay nagpapatira pa, sa Nebo ay yumuyukod. Sa kanilang mga Diyos-Diyusan ay pasan sa ibabaw ng mga hayop at sa ibabaw ng mga baka, ang mga bagay na inyong daladalang inililibot ay mabigat na pansin sa pagod na hayop, Sila'y yumuyukod, sila'y nagpapatira pang magkakasama, hindi nila maiwasan ang pasan, kundi sila may napapasok sa pagkabihag, inyong dinggin ako, o sangbayanan ni Jacob, at lahat ng nalabi sa sambayanan ni Israel, na kinalong ko mula sa tiyan, nadala mula sa bahay bata, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita, aking ginawa at aking dadalhin, oo, aking dadalhin, aking ililigtas. Wow! Praise God. Ang bigat po ng pangako ng Diyos na yan. From the Old Testament to the New Testament, hindi po siya nagbabago. No? Sinabi na niya yan at siya ang kanyang gagawin. So makikita po natin dito, merong contrast, di ba? Sinabi niya, yung mga Babylonian gods, no? Kasi po yung mga Babylonians, madami po yung mga Diyos-Diyusan. No, ito po yung mga hugis tao, ginagawa nila, yung iba hugis hayop. No? Ito po ay mga Diyos-Diyosa nila, ito po ay sinasamba nila, sila ay nagtitira pa, lumuluhod, sila doon nakikipag-usap at humihingi ng mga pabor mula sa mga Diyos-Diyosa nila. No? Pero sabi dito sa salita na to, sa mga Diyos-Diyosa na to, ang tao ang kumakarga. Okay? So siguro pag nilalabas nila yung mga Diyos-Diyosa nila, karga-karga nila yon, di ba? Ang bigat yata nun, di ba? Sa Babylon po yon. Okay? Ang dami nilang Diyos-Diyosan, kinakarga nila. Pag meron silang mga special events, ilalabas nila yung mga Diyos, kinakarga po nila. Subalit, no? Ang sabi ng Diyos sa atin ngayon, si Lord daw ang kakarga sa atin. Amen po ba? So kahit magkaroon ng baha, kahit magkaroon ng apoy, no? Makikita mo yung mga tao, iba kinakarga yung mga Diyos-Diyosa nila. Ganun po sa Babylon. Okay? Pero ang sabi na naman, hindi ako ganyan, ha? Tandaan ninyo, hindi ako ganyan. Ako ang kakarga sa inyo. Hallelujah. Kasi ayaw na ayaw po ng Panginoon na tayo ay may ibang Diyos. Amen. Sa totoo lang, no, sa kanyang salita. Yan po talaga ang pinunto niya. Sabi niya, ako ang inyong Diyos. Wala na kayong ibang Diyos maliban sa akin. Amen. At yung lalo na yung mga gawa ng kamay ng tao na minsan sinasamba ng tao, di ba, yun ang ginagawa nilang Diyos-Diyusan, di ba? Ayaw po ng Panginoon yun. Kaya minsan po yung mga sumpa sa isang bayan o sa isang pamilya ay dumadating dahil sa kapit ng mga tao dun sa Babylon, no, marami pong gano'n, no? Humahawak sila sa mga Diyos-Diyusan nila. Doon sila nagtitiwala kesa sa buhay na Diyos. Kaya pinapaalala ng Diyos, hindi ako ganyan. Ako ang kakarga sa inyo. Ang sarap po nun, di po ba? So sa simula't simula pa, sabi ng Panginoon, sa sinapupunan pa ng ating ina, ay kanya nang pumili na siya, di ba? Na tayo ay kanyang pangangalagaan. Hanggang pumuti na daw ang buhok natin. Okay? May kanta pa niyan, di ba? Maaasahan natin ang pangako ng Diyos na tayo ay bubuhatin niya. Tayo ay kakargahin niya o tutulungan niya. Napakabuti po ng ating Diyos. Di ba? So wala po tayong ibabalik sa Kanya, kundi ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya, yung ating faith para sa ating Panginoon sa Kanyang salita. At ang ating pakikinig sa banal na spirito. Hallelujah. So lahat tayo, kahit may mga matured Christians na tayo, minsan kailangan nating magpabuhat sa Diyos. Tama po ba yun? Minsan, nafafatig tayo, napapagod tayo. Parang, parang nangihina tayo. So, minsan po nagpapabuhat tayo sa Diyos. At alam niyo, si Lord, gusto niya po yun eh. He takes responsibility for us.
Siya ang nangangalaga sa atin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 1, verses 30 to 31. Deuteronomy chapter 1, verses o Deuteronomyo 1, 30 to 31. Ang Panginoon yung Diyos na nangunguna sa inyo ay kanyang ipakikipaglaban kayo ayon sa lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto dahil sa inyo sa harap ng inyong mga mata at sa ilang na inyong kinakitaan kung papaanong dinala ka ng Panginoon yung Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak sa buong daan inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. The Lord your God who goes before you, He will fight for you according to all He did for you in Egypt before your eyes, in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you as a man carries his son in all the way that you went until you came to this place. What a promise. Amen. At hindi po siya nagbabago. Ganyan rin pa rin po ang ugali ng Diyos bilang Ama po natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Ang Diyos ay buhat-buhat tayo, no? Even doon sa dakong ilang o sa wilderness na tinatawag, no? Ang wilderness o ang ilang, isang lugar kung saan ka masyado kang na-stretch, no? Yung, alam mo, parang ang hirap, di ba? Pag nag-stretch ka, ang sakit yata noon, di ba? Kasi yung mga kalamnan mo na masisikip, di ba? Talagang na-stretch, no? Ang lugar na yon may burden, no? May kabigatan, it's a rough place. Usually, yung wilderness, it's not a smooth place. It's a rough place. Parang hindi na umaandar yung faith mo. Parang biglang, asa na yung pananampalataya ko? Parang hindi na ako makapaniwala. Di ba? Parang pigang-piga ka. No? Pag ganun ang feeling mo, ang tawag po doon, dakong ilang o wilderness. Pero ang sabi ng Panginoon, kakargahin ka pa rin niya. Karga ka pa rin niya. Magtiwala po tayo, wag tayong susuko. Amen. Dahil pangako yan ng Panginoon, kahit saan tayo dumaan, sa dakong ilang o sa mabubuting panahon, karga tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord. So, ito po ay hindi prinsipyo ng Biblia. Ito po ay isang hahayaan lang natin na kargahin ka ng Panginoon. Di ba? It's a relationship na. Father and child relationship or, kinakarga tayo ng ating mga ama. No? Marahil generic din yan. Minsan kumakarga sa atin, mga ina natin, no? Kung wala kang ama. Pero alam niyo yung feeling na nandyan siya, no? Karamay mo siya, kinakarga ka niya. Example po, nung maliliit pa po yung mga anak namin, pagkasama po namin silang naglalakad sa pasyalan, o minsan nagpupunta kami sa mga misyon, di ba? Kung minsan po naglalakad kami ng mahabang mga oras, napapagod po sila. No? So anong ginagawa nila? Nagpapakarga. Nagpapakarga sa, siyempre, yung ama kinakarga, di ba? Yung mas maliit na sa akin, di ba? Pero ang bibigat po nun, ang lalaki po nun. Kaya ang hirap po, no? Mabuti na lang po na imbento yung stroller, di ba? Kaya kami, pag naglalakad kami, nang maliliit pa yung mga anak namin, may dala-dala kaming stroller para pag napagod po sila, di ba? Ay, nilalagay lang namin sila sa stroller at tuloy-tuloy na yung lakad natin. Pero kahit nagpapakarga po yung mga anak natin, siguro naranasan yan, di ba? Nagpupunta kayo sa mall or nagpapasyal kayo kung saan, biglang magpapakarga. Di ba? Ayaw nang maglakad, nagpapakarga na. Hindi mo naman matiis yun kasi anak mo yun. How much more ang ating Ama sa Langit? Hindi niya tayo matitiis. Amen? Kakargahin niya po tayo. No? Kasama natin siya sa kabigatan, di ba? At kapag tayo ay naroon sa dakong ilang o sa wilderness, magtiwala ka na kahit ganong kahirap yung sitwasyon mo, kasama mo pa rin ang Diyos. Hindi tayo iiwanan. Marahil nagtataka, ba't ganon ang sitwasyon ko? Kailangan kasi tignan din natin yung sitwasyon natin, di ba? Bakit tayo napasok doon? Tama po ba, marahil nakaligtaan natin yung mga dapat nating mga ginagawa bilang isang anak ng Diyos. Minsan din tayo lumalapit sa Lord, nakakalimutan na natin. Minsan na tayo ay natutukso sa mundo, di ba? Mas attractive tayo sa mundo, kaya minsan napapasuong-suong tayo kung saang mga lugar na minsan may kapahamakan o problema. Pero just the same, sinasamahan pa din tayo ng Panginoon. So pag naisip mo na, Lord, tulungan mo ako dito, alam mo, pag nag-pray tayo, Lord, tulungan mo ako dito, help comes from God.
dadating po ang tulong. Garantisado po yan. Dadating ang tulong, ang ayuda mula sa ating Panginoon. Meron pong tatlong paraan kung paano tayo binubuhat ng Diyos o sa mga panahong mahirap. Okay, sa panahong may kahirapan tayo. No? Ang una, sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng mga taong tutulong sa atin. Kasi Lord, nagpapadala po siya ng mga taong tutulong sa atin. No? Bisa magulat ka, di ba? Ang tagal-tagal mo na hindi nakikita no? Yung mga divine connections, di ba? Tapos yung pala, siya pala yung may dala ng sagot ng iyong mga problema, di ba? O makakatulong siya sa iyo. Nagpapadala po ang Panginoon. Sabi po sa Numbers, chapter 11, verses 16 to 17. So Moses said to the Lord, "Why have you afflicted your servant? And why have I not found favor in your sight that you have laid the burden of all these people on me? Did I conceive all these people? Did I beget them? That you should say to me, carry them in your bosom as a guardian carries a nursing child to the land which you swore to their fathers, where I am to get meat to give to all these people? For they weep all over me, saying, give us meat that we may eat. I am not able to bear all these people alone because the burden is too heavy for me. If you treat me like this, please kill me here. And now, if I have found favor in your sight, do not let me see my wretchedness." So the Lord said to Moses, "Gather to me 70 men of the elders of Israel, whom you know to be the elders of the people, and officers over them. Bring them to the tabernacle of meeting, that they may stand there with you. Then I will come down and talk with you there. I will take off the spirit that is upon you, and I will put the same upon them, and they shall bear the burden of the people with you, that you may not bear it yourself alone." Amen. So dito po makita natin si Moses sa isang leader. And yung leadership is not always easy, no? Pag ikaw ay leader, hindi naman po parating masaya yan. Tama po ba? So si Moses po ay na-overwhelm siya ng mga problema, no? Medyo nasobrahan po, no? Yung mga tao niya, mga sutil, di ba? Yung mga Israelita nung panahon na yon, sutil, di ba? Hindi sila sumusunod. Yung gusto nilang gawin, yun ang gagawin nila. Although nakakakita sila ng mga milagro ng Diyos, pero nandun pa din yung pagka-matigasin po yung ulo nila. So sabi niya kay Lord, sabi ni Moses, "Lord, kung mahal mo ako, patayin mo na ako." Grabe, no? Grabe yung lalim ng sama ng loob ni Moses against sa mga tao. Wala man sumusunod sa akin, Panginoon, patayin mo na ako. Matapos na. Diba? So makita natin, napaka-problemado po ni Moses dito. Pero ang Panginoon, nung nag-open po si Moses sa kanya, ng kanyang puso, hindi naman tinago ito ni Moses, hindi siya nagpretend na kaya niya, hindi nga niya kaya. Di ba? So lumapit po siya, sabi niya, "Panginoon, ito yung mga problema ko, yan, talagang yung mga yan." Di ba? "Alisin mo na ako dito, ayoko na." Di ba? Pero alam niyo, nung nag-pray po si Moses, pinakinggan siya ng Diyos. Yung iyak niya, umiyak si Moses sa Panginoon. Sa Numbers 16:17, nagpadala ng 70 na tao, 70 tao, no, natutulong sa kanya. Hallelujah! At doon nga po nag-umpisa yung struktura na ginawa ni Moses sa kanyang pagpapalakad ng ilang milyon naman yun, 3 million na mga tao. Di ba? So nung una siguro pagod na pagod talaga si Moses, hindi niya alam eh. Pero binigyan siya ng idea ng Panginoon, pinadalan siya ng mga tao. So binubuhat tayo ng Diyos pag nagpapadala siya ng mga tao sa atin. No? Yung mga tao na nakaka-refresh sa atin. Di ba yung, alam mo yon, yung gusto nila talagang tulungan ka, gusto nilang mapabuti ka, lalo na isang leader. Kung hindi po natin tutulungan ng mga leaders natin, mapapariwara po sila. Tama, kasi sa dami ng mga iniisip nila, pag hindi mo pa tutulungan, sasaway-saway ka pa, di ba? Lalong maghihirap. Kaya yung ating presidente, pinagpe-pray po natin siya. Sabi po ng salita ng Diyos yan, ipag-pray nyo ang mga nangunguna sa inyo. No, kahit hindi kanya kapartido, ipag-pray mo na magkaroon ng wisdom, paligiran siya ng mga taong may takot sa Diyos. Okay? Mawala yung mga kulto sa paligid niya, pakilala niya ang Panginoon sa isang paraan na makikilala niya ang Diyos. At itong salita ng Diyos ay titimo sa kanyang puso. He will lead according to God's will. Amen. Praise God. So pinagpe-pray po natin yan. Sabi po sa 2 Timothy 1,
Verse 16, the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. Ito po yung taong tumulong kay Pablo. No? Yung makikita niya si Onesiphorus na encourage siya. Di ba? Siguro parating nakangiti sa kanya, o Brother Paul, anong kailangan niyo po? Di ba? Meron ba akong mensahe? Kasi nung time na yun, nakakulong po si Pablo, no? Pero si Onesiphorus, ang kanyang household, no? Ay, sinuportahan si Pablo. Siguro dinadala siya ng ginatan or something like that, di ba? Dinadala siya ng pagkain doon sa preso. Kaya sabi ni Paul, he often refreshed me. Di ba? Yung refresh, yung kakaginhawa. Totoo po yun, di ba? Meron tayong mga leaders na tumutulong sila sa atin. At malaki po yung tulis. Di ba nakaka-refresh po? Kasi imbis na mapagod ka, alam mong may gumagawa para sa iyo niyan. Na tumutulong para mapaganda ang church, mapaganda ang bayan, mapaganda ang komunidad. Amen? So even sa isang pamilya, pag nagtutulungan po tayo doon, no, yung mga magulang nyo, marerefresh talaga. Kaya hahaba po yung buhay nila, hahaba rin yung buhay ninyo, kayo mga nasa tahanan ngayon. Okay, mahalin po natin ang ating mga magulang, paglingkuran natin sila, nang sa ganun sila ay nare-refresh. Okay, di na sila pinapagalitan. Hindi natin sila sinisigawan, di ba? Yung iba kasi minsan bingin na ng konti. Huwag yung sisigawan. Na be a blessing to your parents para humaba din ang buhay ninyo. Amen? Praise God. So kung meron tayong laban, nagpapadala si Lord ng mga Aaron at Hur. Basahin nyo na lang po yan, yung istorya ni Aaron at Hur, di ba? Para tulungan tayong maitaas ang ating mga kamay, no? Kasi tuwing nakataas yung kamay ni Moses, panalo sila sa mga laban na pag bumababa yung kamay ni Moses, natatalo sila. Kaya nakataas, may tagahawak ng kamay na si Aaron at si Hur. Nung itinatayo po natin ang santuaryo na to, no, dito sa Jesus Christ Saves Global Outreach, napaka-overwhelming po nito, ang mahal po nito, ang laki ng gastusin dito. No? Pero kami po ay nagtiwala sa Panginoon. At alam niyo po, ang Panginoon, nagpadala siya ng mga partners ng Seed Power Partnership. No? Noong pa to, 1994, mula sa maliliit na bata. No? Nagpadala po sila, nagbibigay sila, di ba? At sama-sama po yung pagbibigay hanggang mabuo po natin to. Ngayon, na-enjoy na po natin ang sanctuaryo na to, ang property na to. May eskwelahan pa tayo. I know na magbubukas din po yung eskwelahan na yan because it's a blessed school. Amen. Pinagpala po ang eskwelahan na yan. Amen. Praise God. So kung gusto nyo mag-enroll po kayo dito. Yung mga anak nyo, enroll nyo dito and they will be blessed. Agos yung blessing hanggang sa mga anak ninyo. Amen. So natapos po natin to. Ngayon, wala po tayong kautang-utang kahit isang piso. Wala po tayong utang sa bangko. Dahil nagpadala ang Panginoon ng mga taong faithful, no, na gustong tumulong sa pagpupundar ng napakalaking sanktuaryo na ito. At sa June 28 po, this coming June 28, ay ipagdiriwang natin ang ika-26 o 26 na anibersaryo ng Seed Power Partnership. 26 years na po. At ang inaanyayahan po natin ang inyong taimtim na mga panalangin. At ganoon din po, kung may mga testimony kayo na kayo na-bless this years ng seed, kung kayo seed partner, at kung kayo nakapagbigay sa seed, yung mga baby seed, no? Mga baby pa sila, nag-seed na sila. Ngayon, mga working people na sila. Okay, they're so blessed. Okay, pwede po kayo magpadala ng testimony sa amin. Isulat niyo po yan at ipadala niyo sa amin para ito po ay makasama natin sa testimony time natin sa June 28 sa ating celebration ng Seed Power Partnership. Amen. Praise God. Thank you, Lord. So kahit po sa maliliit na bagay, no, makakatulong po tayo as partners and leaders. Amen. So wag po nating pagkait, no? Kung makakatulong naman tayo, na lalo na sa church, na sa ating pamilya, sa community, sa ating mga kaibigan, wag natin pong pagkait ang tulong natin. Nais nating makatulong. Ngayon po, meron din tayong mga counselors dito. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong prayer request, pwede kayong tumawag sa aming counselors. Nagdagdag na po kami ng isang kalalakihang counselor para yung mga kalalakihan po na gustong humingi ng payo or humingi ng prayer request ay matatawagan nyo po ang aming brother na counselor. Mamaya ay ilalabas po natin ang mga numbers. Ayan na po, di ba? Si Sister Grace sa 09103538
0917-964. Si Sister Marlita sa 0929 5829-541 at Sister Marlene sa 0917-8686-710. Kasama na po dyan si Brother Barry sa number na yan, 0917-8686-710. Tumawag lang po kayo kay Brother Barry or kay Sister Marlene. Okay, so makatulong kami sa inyo. No? Marahil bigat na kayo. Makakatawag po kayo, makaka-text kayo at ipagpipray po namin kayo. Huwag po kayo mag-alala. Ito po ay ginagawa natin dahil mahal kayo ng ating Panginoon. Praise God. Yung pangalawa pong bagay kung paano nagpapadala ng tulong ang Diyos ay nagpapadala siya ng angels o mga anghel. Totoo po yun, di ba? Pwede pong magpadala ng mga angels ang Panginoon. Kung doon tayo ay nasa hindi magandang sitwasyon, di ba? Kailangan natin ng tulong, magugulat po kayo, nagpapadala po ng angels ang Panginoon. Sabi po sa Isaiah 63 verse 9, "In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity he redeemed them, and he bore them and carried them all the days of old." Okay, so even in the Old Testament, no, sinasabi na ito na Isaiah, God can send His angels. No? Siya po ang ating high priest, ang ating Panginoon Kristo is our high priest, and He's touched by our feelings of infirmities, na yung ating kahinaan. Natatouch po ang puso ng Panginoon. So nagpapadala siya ng tulong sa atin sa pamamagitan ng mga angels. Amen. In the supernatural realm. Okay? Even po sa Psalms 91, verses 11 to 12. Ngayon po, alam ko, ang dami na nakamemorize ng Psalms 91, di ba? Lalo na yung pamilya ni Pastor Romy, na memorize na nila yan. Psalms 91. Okay, during the lockdown. Okay? So sabi po sa Psalms 91, verses 11 to 12, "For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Magpapadala ang Panginoon ng mga angels, charge over you. No? Aalagaan kayo, titignan kayo. Amen. Para kung sakasakaling may aksidente, ilalayo kayo. No? Marami po tayong na-experience na ganyan, di ba? Minsan, nung panahon ng bagyo, yung kotse nila Pastor Roweng natumbahan ng malaking puno, hindi na yung kotse nila. Praise God, di ba? Hindi po ba mga angels yun na nila? Kasi syempre, malaking problema din yun pag may nasisiraan ka ng mga gamit mo. Amen. Thank you, Lord. So, meron pong mga angels present. They are on assignment. Amen. So, kailangan po kaya nga po yung mga tinuturo po natin, yung mga sinasabi natin sa ating mula sa ating bibig ay kailangan positibo naman, di ba? Hindi, ang hirap-hirap naman ang buhay, wala na nga ako makain. Wala ka nga kakainin, di ba? Pero pag sinasabi mo, I trust God, the Lord will supply all my needs. Alam niyo, magkakaripas na yung mga angels ng Lord. Kukuha na yun ng mga pagkain, ng mga pangangailangan mo at may pe-present yan sa iyo if you truly believe in your heart. God factor po natin yon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay born again, yun ang iyong advantage. Hindi na mawawala sa iyo. Kakargahin ka ng Panginoon. Hallelujah! So sa Biblia po, naisulat na ang mga anghel ay dumarating sa mahihirap na panahon. Sa mga panahong alanganin, mga critical na panahon upang tumulong sa tao. For example po, mismong si Haggai, di ba? Nung pinalaya siya ni Sarah, may dumating po mga angels, no? Kinomfort pa siya, di ba? At nung kasama niya si Ishmael, pinalayas ulit sila, ay, inalagaan pa sila ng mga anghel na to. Mababasa po natin yan sa Genesis, no? At si Elijah, no? Ay, nung sobrang na-depress din po si Elijah kasi akala niya, papatayin na siya. Siya na lang natitirang propeta nung panahon na yun. So, na-depress po siya. At gusto niyang mag-suicide, no? Yung time na yun. No? Pero may dumating na anghel at pinalakas siya. Pinalakas si Elijah. Okay? At na-realize ni Elijah na ang Panginoon ay pinapadalan siya ng tulong through these angels. Amen? Noon din po si Lord, no? Nandun siya sa wilderness. He was fasting
for 40 days and 40 nights, di ba? Na-enkwentro niya doon yung puwersa ng kadiliman, si Satanas, si Diablo. Yung time na yon, di ba? Nandoon siya, even doon sa Garden of Gethsemane, nung naroon siya, nag-aagonize siya, nagpadala ang Panginoong Ama ng angels to encourage him. Amen? Sa wilderness at nung sa Gethsemane, meron pong mga anghel doon na nag-encourage sa ating Panginoon. Praise God. Para naman sa atin, ang sabi ni Pablo, tayo ay mga heirs of salvation. Tayo daw ay mga tagapagmana ng kaligtasan. Okay? So, nagpapadala rin ng mga angels si Lord sa mga sitwasyon kung kailangan natin. Hebrews chapter 1, verse 14. No? Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus mula sa iyong puso, no, at ito ay diniklara mo sa iyong bibig, ang tawag sa iyo ay anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Marirealize mo din yan. Ikaw ay tagapagmana. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Thank you, Lord. Yun po ang sinulat dun sa Hebreo, no, sa book of Hebrews. No? 1:14. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Kapag tayo naligtas, automatic na nagbibigay pala ng bodyguard ang Panginoon na through His angels, the ministering spirits. Hallelujah. Thank you, Lord. Naalala ko po noon si Joshua, yung aking bunsong anak. Mahilig po siyang magbike noon eh. Noon, nagbike siya sa may Marcos Highway. So, marami pong mga sasakyan doon. Hindi po namin alam, nakarating na doon. At nahagip po siya. Natumba po yung kanyang bike. Okay? At tumama yung ulo niya. Alam niyo po, yung may umalis yung siguro hindi alam na nasagi siya, so natumba siya. Pero alam niyo po, yung sumunod na sasakyan, tumigil po sila at ministera nila si Joshua, pinag-pray, at sabi niya, gusto mo bang dalhin ka namin sa hospital? Sabi ni Joshua, hindi na po, dito lang po ang bahay namin. Umuwi na po si Joshua, may bukol-bukol na, maliit lang naman yung bukol. Pero I believe in my heart, di ba? Yung mga angels ay nag-minister sa kanya yung panahon na yun. As sinasabi ko nga, parang nagpa-flashback sa akin, Lord, pag nagmi-minister pala tayo sa ibang tao, pag kailangan din ng pamilya natin, may nagmi-minister din sa kanila. Praise God. Kung anong tinatanim mo, anihin mo din. So alam nyo, yung halong, agam-agam yung puso. Imagine na sa Marcos Highway, tumalembang yung kanyang bisikleta. Okay? Imagine nyo, yung kung anong pwedeng mangyari doon, but meron pong tumigil na sasakyan at tinulungan siya. At yun din pong istorya, hindi ko makakalimutan sa classic story ng ating mga pastor na si Pastor Dante at si Pastora Janet. Si Janet po ay umuwi na sa Lord. Sila ngayon, si Pastor Dante ay based sa US. Okay, yung istorya nila, di ba? Maghahating gabi, galing sila sa church kasi mahaba po ang meetings nila noon sa 3 p.m. family. Ang haba ng meetings sila. So inabot ng gabi. Nung pauwi na po sila, sa Parañaque pa yan sila, malayo yung uwian nila. Naubusan sila ng gasolina. Sa gitna, naubusan sila. So kailangan magtutulak sila. Diba? Mahaba-haba pa siguro yung gasoline station. Alam niyo, may tumigil daw na tow truck dun sa harapan nila. Malaking tow truck. At sinabi, gusto nyo bang hilahin namin to? Tinanong nila, magkano po? Wala, libre. Opo, sabi lang gano'n. So, tinow sila hanggang makarating sila sa pinakamalapit na gasolinahan. Doon po ay nakapagpagasolina sila. Pagkatapos, nawala na lang yung tow truck. Ang bilis, umalis na rin. And they believe they are ministering spirits. They are angels na tinulungan sila, mga lingkod ng Diyos. No? Mga pastor ng Diyos, tinulungan sila ng mga angels para makatawid doon, makakuha sila ng kanilang mga gas. These are called angelic intervention. So huwag tayong mag-alala. The angels of the Lord are charged over us. Kaya pag sinasabi natin yan sa Psalms 91, paniwalaan natin yan. Panindigan natin yan. Okay? Hindi tayo matatakot. Sabi po sa Psalms 34, verse 7. Psalms 34, verse 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatakot sa Kanya at pinagsasanggalang sila.
Pinaglalaban tayo ng mga angels of the Lord. Amen, mga anghel ng Panginoon. Hallelujah! Marahil ngayon may mga kasama tayong mga angels, di ba? Diyan sa tahanan ninyo. Di ba? May mga angels kayong mga kasama dyan. No? They're ready to serve. Amen. So kung ano mga sinasabi natin, they hearken to our voice. Sumusunod po sila sa mga sinasabi natin. So kung sinasabi natin is according to the Word of God, no, naka-alyansa sa salita ng Diyos, then sumusunod po sila. Pero kung ito naman ay taliwas sa salita ng Diyos, hindi sila sumusunod. Okay? Kaya minsan yung masabi nga ni Bishop Jay nung tinuturo niya yung mga angels na natin, ang tataba, kasi wala silang exercise, hindi na sila nakakakuha ng mga tulong para sa'yo. Kasi pagdating mo sa umaga pa lang, pagising mo, masama na agad ang timpla mo. Sa tanghali, masama ang timpla mo, puro reklamo. Sa gabi, matutulog ka na lang. Makikipag-away ka pa, di ba? Makikipag-argumento ka pa. So yung mga angels, born again ka ha, di ba? Nakatali yung kanilang mga kamay, hindi sila makagawa ng mga tulong para sa'yo. Kasi negatibong-negatibo ang pananaw mo sa buhay, even your attitude, napaka-negatibo, parang wala ka ng pag-asa. But always remember, the angels of God are charged over us. Ang pangatlong paraan kung paano tayo binubuhat at tinutulungan ng Panginoon. And of course, ito po yung pinag-uusapan natin ng mahabang panahon na ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. He is our helper. Amen? He is our standby. Amen. Ang pangatlo, ang pagtulong ng Banal na Espiritu. Alam niyo, ang Banal na Espiritu, gustong-gusto tayong tulungan. Okay? Pag humingi tayo ng tulong sa Kanya, tutulungan niya tayo. Maliit na bagay, malaking bagay. Bibigyan niya tayo ng wisyo. Di ba? Paano natin ma-achieve ang malalaking bagay na yan? Paano tayo makakagawa ng mga tamang desisyon para sa pang-araw-araw nating buhay? Pagkatapos ng lockdown na to, ano na? Di ba? Praise God, no? It's not a continuation of nang naiwan natin. This is a new beginning. This is a new start. Bagong simula po ito. Pagkatapos ng pandemic na to, kalaya tayo dito, bagong simula po. Paano tayo magsisimula? Hingin po natin yan sa Banal na Espiritu. Ang wisyo niya. No? May mga personal lives tayo, magbibigay po siya, no, ng mga alituntunin para sa atin na magagawa po natin na maging matagumpay tayo sa mga susunod pang mga taon. Amen. Ang buhay natin na maging kaaya-aya sa mata ng Diyos. It's a fresh start. Bagong simula po ito. Hindi po ito continuation nung iniwanan natin. It's a new start. Sabi mo sa katabi mo, it's a new start. Bago po ito. Sabi po sa Deuteronomy 32 verse 37, ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig at kanyang itutulak sa harap mo ang kaaway at sinabing langsagin mo. Deuteronomy 32 verse 37, the eternal God is your refuge and underneath are the everlasting arms. He will thrust out the enemy from before you and you will say destroy. Destroy. Amen. So nung ako bago-bago pa sa paglakad sa ating Panginoon, ito po ay nangusap sa akin ng sobra. The eternal God is our refuge. Amen. And underneath are the everlasting. Parati ko nai-imagine, no? Lalo na pag nandun ako sa lugar na may malaking problema or sa alanganin, na parang na-imagine ko, ang laki-laki ng kamay na sasambot sa akin. Amen. O kaya karga-karga ako ng malaking-malaking kamay na yan. Kaya naiibsan po yung takot ko, lumalakas yung loob ko, tumatapang po ako. Dahil alam ko may everlasting arms na nasa ilalim. Amen. He will thrust out the enemy from you and He will say, destroy. Amen. Praise God. Thank you. Ganun po ang Panginoon mangalaga sa atin. At yung arm of the Lord, this is a metaphor. It's a metaphor for the Holy Spirit, His power. So wherever you see the arm of the Lord, this is a metaphor for the Holy Spirit. Yung power ng banal na Espiritu. Praise God. Thank you, Lord. So dahil dito, pwede na tayong pumanatag. Amen. Praise God. Dahil suportado tayo ng mga braso ng ating Panginoon. Na-imagine niyo po ba yon? Even today,
Kung ano man pinagdadaanan natin, may support ka. Yung arm ng Panginoon. Pasalamat po tayo. Hindi niya tayo iwanan. Parang mukhang wala ng pag-asa tong kinalalagyan mo. Pero nandyan ang braso ng ating Panginoon. Yan po ay nilathala niya sa kanyang salita. Praise God. For example po, nung tinuturuan natin yung mga maliliit nating anak mag-swimming, di po ba? Tinuturuan natin sila na mag-float, di ba? Ay, takot na takot po yun, no? Pero pag inassure niyo po sila, andito ang kamay ko, nasa likod mo, nasa ilalim, di ba? Ay, makokontento na po yun. Di ba? Magpo-float na yan hanggang matuto na sila on their own. No? Kasi kailangan lang natin yung assurance na hindi sila pababayaan. Ganon din po ang Panginoon. Ina-assure niya po sa atin na hindi tayo pababayaan. Amen. Pinatunayan na nga yan ng ating Panginoon Kristo. Binigay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin. Pababayaan ka pa ba ng Diyos? Kaya kailangan yung ating pag-iisip ay itugma natin sa ninanais ng Panginoon sa salita ng Diyos. Amen. So, hindi tayo pababayaang malunod. Amen. So, pumayapa na po tayo. No? Sa mga susunod pang panahon, hingin natin sa Panginoon, Lord, paano ako magsisimula muli? Sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking ministry, sa church, Lord. Patuloy ba akong matatakot? Or, Panginoon, ako ay tatayo sa iyong mga salita. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, sa mga sandaling ito, ang banal na Espiritu, ang mga bisig ng Panginoon ay buhat-buhat ka, sinusuportahan ka, kinakarga ka, na sa mahirap na panahon, nandyan ang bisig ng Panginoon. Hindi ka malulunod. Dadaling ka niya mula sa dati sa kasalanan, patungo sa kaligtasan. Dati sa kadiliman, patungo sa liwanag. No? Mula sa panic, di ba? For a time, marami pong nagpanic no, during this lockdown, papunta sa kapayapaan. Kung hanggang yun, nagpapanik ka pa, alalahanin mo na kasama mo ang Diyos. At yung panic na yan, malulusaw yan. Hindi matatapos ang broadcast na to, mawawala na rin yung panic mo. Amen. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Mula sa mga sumpa, dinala tayo ng Panginoon sa kanyang pagpapala o blessings. Amen. Mula sa lupa, dadali niya tayo sa langit. Ang ating tunay na tahanan, ang kalangitan. Yun po ang misyon ng Panginoon. Amen. Dalin tayo. Balik tayo sa ating tunay na tahanan. So kung ikaw ngayon ay walang assurance o kasiguraduhan na kung sakaling mamatay ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. May mga tao pong ganyan, no? Kaya takot silang mamatay. Diba? Takot na takot sila sa COVID. Kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sa langit kaya or saan, no? Sa hapong ito, sa araw na to, magkakaroon ka ng kasiguraduhan. Ninanais ng Holy Spirit na magkaroon ka ng assurance sa iyong puso. Huwag ka nang matakot. Si Jesus ang nagbigay ng buhay niya sa krus upang mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi niya, pareho siya ng isang pastol, no, na may 100 tupa. Kung kapag nawala ang isa, ay iniiwan niya yung 99, yung siyam na putsyam, iniiwan niya yun. No? Hinahanap niya yung isa. Hinahanap niya yung isa. At pag nakita niya, kinakarga niya. No? Dinadala niya sa balikat niya, kinakarga niya. At uuwi siyang nagbubunyi, masayang masaya. Kaibigan, marahil ikaw ang nawawalang tupa. Marahil nag-backslide ka or tumalikod ka sa ating Panginoon. Alam mo bang pinadala tayo dito ngayon upang sabihin sa iyo na mahal ka ng Diyos. Pinapatawad niya ang lahat ng iyong kasalanan kung ikaw ay magsasabi sa Kanya. At sinasabi sa iyo ng Panginoon, hindi siya galit sa iyo. Hindi siya galit sa iyo. Sinusundo ka ng ating Panginoon. Sa araw na ito, sinusundo ka ng ating Panginoon. June 18, 2020, sinusundo ka ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Panahon na ang mga prodigal sons and daughters na magbalik sa tahanan ng Diyos. Ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon. Kasi habang tumatagal tayo sa labas, ay mas lalo naman nagiging mahirap at mapanganib. So it's about time we come home. Come home to God. Okay?
Thank you, Lord. Hallelujah. Siya po ang pastol ng ating buhay. At nais niyang kargahin ka at palakasin ka. Praise God. Ngayon po mismo, kung tatanggipin natin ng Panginoon, magkakaroon po ng pagbubunyi sa kalangitan. Grabing kasayahan po ang mangyayari doon. Kagalakan, pagbubunyi sa langit sa iyong pagbabalik. Tayo po ay manalangin. At kung nais mong imbitahin ng Panginoon sa puso mo, sumuko ka muli sa Panginoon kung dati ka ng Christian, or kung ikaw ay first time na magpe-pray nito, ito ang panalangin ng kaligtasan. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Kung tayo po ay nananampalataya ng ating Panginoong Kristo, ay nabuhay na muli. At ito ay sasabihin natin sa ating bibig, tayo po ay naliligtas. Nakarinig po kayo ng mabuting balita ngayon. So napakaganda po na kung iimbitahin natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. He only comes by invitation. Sige po, tumayo ka kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa araw na ito. Sundan mo ang panalangin ito. Sabi mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na ito, kinikilala ko ang Panginoong Kristo ay Diyos, Hari ng lahat. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ako sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Sinasabi ng aking puso, nilalabas sa aking bibig, na ikaw, Jesucristo, ang Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ako'y nananalangin. Amen. 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 At kung ginawa mo yung panalangin na yan, sinabi po sa salita ng Diyos na ikaw ngayon ay tinatawag ng anak ng Diyos. Congratulations. At alam mo, lahat ng mga benepisyo na para sa isang anak ay binibigay sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay nalulumbay, ang Banal na Espiritu ay tutulungan ka. No? Bibigyan ka niya ng kagalakan. No? He will comfort you. Amen. At kung ikaw ay nasadlak sa anumang mga hindi ka nais-nais na lugar, kakargahin ka ng Panginoon. Itataas ka niya. Tutulungan ka niya. Congratulations sa napakagandang desisyon na ginawa mo sa araw na ito. Nais ka rin naming tulungan. Maaari ka makipag-ugnayan sa amin sa aming website sa Jesus Christ Saves Global Outreach o sa mga counselors na nilagay namin yung mga telepono nila. Maaari kang sumulat doon or makipag-ugnayan, mag-text upang malaman namin na ikaw ngayon ay tumanggap sa Panginoon. Amen. At maaari ka naming padala ng mga ilang mga babasahin na makakatulong sa iyong paglago bilang Kristiyano. So nais ka naming makadaupang palad din one of these days, maging magkaibigan tayo at magkatulungan tayo kung may mga prayer request ka sa iyong buhay, ay maaring-maari kang tumawag or sumulat or mag-text sa amin. God bless you. Welcome to the family of God. Welcome sa iyo sa araw na ito. Praise God. Thank you, Lord. So ngayon po ay pupunta na tayo, dadako na tayo sa isang napakahalaga ding gawain natin bilang mga Kristiyano. Diba? Sabi nga mga Kristiyano, we are givers. Diba? Hindi na tayo yung takot magbigay. Kasi alam natin, pag nagbibigay tayo, ang Panginoon naman nang nagbibigay pabalik sa atin, no? Hindi siya nauubusan. Marahil tayo, nauubusan tayo. No? Pero si Lord, di siya mauubusan. Sabi po sa Deuteronomy 15:10, you shall surely give to Him, and your heart should not be grieved when you give to Him, because for this thing the Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand. Amen. Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y wag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin
ng iyong kamay. Wow, lahat ng hipuin ng inyong kamay mabibless. Amen. So isa po sa we're looking forward na pagkatapos po ng mga lockdown na to, no? Meron po mga bagong mga blessings ang Panginoon para sa atin. Kayong mga negosyante, di ba? Huwag kayong mag-alala. No? Just be patient for a little while. God will give you creative ideas and God will give you blessings. Magugulat ka kung paano ka i-bless ng Panginoon. No? Yung mga kliyente nangahabol sa iyo, no? Hindi ka nangahabol sa kanila. No? Even ngayon po, yung mga Kristiyano during this pandemic, many of them, no, ay nakatanggap ng malalaking blessings mula sa Diyos. Kagulat-gulat, kagulat-gulat, di ba? Yung mga blessings na dumating po. Walang imposible sa Panginoon. Amen? He can send people, He can send the angels, and of course, the power of the Holy Spirit. Amen. When we accept Him, when we don't neglect Him, di ba, kasama natin siya araw-araw, you're conscious na kasama mo ang Diyos araw-araw, hindi lang Sunday or Thursday mo kasama, araw-araw kasama natin ang Diyos. Amen. Wag nating kalilimutan yan. Okay, so maaari po tayong magbigay ngayon sa ating online giving. Maging kabahagi tayo ng gawaing ito ng Jesus Christ Saves Global Outreach sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos, sa pamamahagi ng salita ng Diyos. So you can give through Metrobank under the Minister of JCSGO 0203 020504561, GCash, sa pangalan po ng ating accountant na si Gary Tolentino, 0915-064-7446. Sa Union Bank, na ganoon din po sa ating accountant, Gary Tolentino, 1094-2042-4532. At sa PayPal, you can give through PayPal at jcsgo.org. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kapartners natin ngayon sa online broadcast natin. Salamat po na sumusuporta kayo, di ba, sa gawaing ito. I know God will bring to you more and more and more blessings sa inyong mga buhay. God bless you po. Lahat ng partners natin, mga pamilya ninyo, at lahat ng mga concern ninyo sa buhay ninyo. Praise God. Thank you, Lord. At susunod po yung baptism ng Holy Spirit. Let's just yung gusto pong mag-accept sa Holy Spirit ngayon, sabi po sa Acts 19:6, when Paul laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Nakausap na niya itong mga Kristiyano, pero tinanong ni Paul, nakatanggap na ba kayo ng banal na Espiritu? Hindi pa nila kilala ang banal na Espiritu. So si Paul prayed for them. Ngayon din po, in this season, let's just receive the baptism of the Holy Spirit. Sabi po sa Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Bibigyan tayo ng authority ng Panginoon. Amen. Yung lakas and power of God. Mamaya po magpipray tayo, and we will apply this power na binigay sa atin ng banal na Espiritu. Yung pong nais tumanggap sa baptism of the Holy Spirit, tumayo lang po kayo, isurrender nyo po ang buhay nyo sa Panginoon. At yung pong mga malalalim nating mga hindi pagpapatawad, no? Natuto po kayong magpatawad ngayon. Tinanggap niyo ang Panginoon Kristo, at ang Panginoon Kristo, pinatawad po tayo. Walang kasalanan siyang tinira sa atin. Amen. So tayo rin po, magpatawad tayo sa lahat ng mga nakasakit sa atin, mga naninira sa atin, di ba, yung gusto tayong pabaksakin, wala na silang ibang inisip, kundi pabaksakin tayo. Patawarin niyo na po. Hindi po maganda na itatago pa natin sila sa ating mga puso. Because, ang Panginoon po ang magtatanggol sa inyo. Tandaan niyo po yan. God will fight for you. No, wala na kayo masyadong problema dyan. Amen? So magpatawad po tayo. Kahit po yung mga memories natin ng bata pa tayo, maliliit pa tayo, isurrender natin lahat yan sa Panginoon. Kung hindi po magaganda yung mga kahapon natin, isurrender po natin lahat sa Panginoon. Sige po, tayo'y mananalangin. Sabihin niyo po, Ama, sa pangalan ni Jesus, sinosurrender ko po lahat sa iyo, Panginoon. Lahat ang kaibuturan ng aking buhay, ang kaibuturan na wala po ako may tatago sa iyo, Panginoon. Aking pag-iisip, Lord, lahat-lahat po, Panginoon. Lord, at lahat yung mga kinimkim kong galit, Lord, mga puot sa aking mga
sa aking puso. Panginoon, surrender ko po sa iyo sa araw na ito. At Lord, hinihingi ko po, sabihin niyo po, hinihingi ko po ang pagbautismo ng banal na Espiritu. Salamat po, Diyos. Hallelujah. At ngayon po ay tatanggapin ninyo ang baptism of the Holy Spirit with the evidence of the speaking in tongues, the utterance na ibibigay sa inyo ng banal na Espiritu. Bibigyan kayo ng utterance o mga salita na ilalabas ninyo mula sa inyong puso, ilalabas ninyo sa inyong bibig, at ito po ay lengguwahe na hindi nyo alam, di ba? Hindi to Tagalog, hindi to English, or alam nyo mga dialect, hindi pa bagong lengguwahe po itong ibibigay sa inyo ng Panginoon. Ang lengguwahe na to is a direct prayer to God. Yun po ang advantage nito. Kayo nag-pray in tongues, diretso yung prayer nyo sa Diyos, wala nang paikot-ikot yon. Okay, diretso po yun, yung prayer in tongues. Okay, kaya importante po yan. Kaya sinabi ni Pablo, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. So yun po ang gagawin natin ngayon. Kung merong ibibigay ng utterance sa inyo, mga syllables sa inyong isip, ilalabas nyo lang yan sa inyong bibig. Marahil nagsimula ako noon, la, 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 la. Nilakasan ko lang po yon. So everyday nagpe-pray ako, dumadami na po yung tongues ko. Ngayon ay malawak na po yung tongues ko. Amen. Sa aking prayer time. Amen. Sige po, lahat po ng nagnanais, humihingi ng baptism of the Holy Spirit. Sige po, ngayon ay tatanggapin po natin. Sa pangalan ni Jesus, be baptized in the Holy Spirit today. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hindi siya mahadlangan ng cyberspace, kung anumang mga hahadlang sa Kanya sa pangalan. The baptism of the Holy Spirit is upon you today. In Jesus' name, tanggapin mo ngayon ang pagbautismo ng banal na Espiritu. Pasalamat ka at buksan mo ang iyong bibig. Kung meron ng binigay ang Panginoon, sabihin mo yan. Malakas, malakas, malakas. Marami pong mga sumusulat sa atin na nakatanggap sila ng baptism of the Holy Spirit. And they're so grateful to God. Tanggapin mo yan. Kailangan po natin yan. Power na yan. And magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Yung Book of Acts, basahin po natin yan. Pasalamat tayo sa Panginoon sa pagtanggap natin ng bautismo ng banal na Espiritu. At tayo po ngayon ay magpipray. May sunog na maapula sa Barangay Holy Spirit at protektahan ng mga residente doon na maapula agad. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pag-pray po natin, tumayo po tayo, yung mga dito pong mga staff natin. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, we take charge sa fire na to, sa sunog na nangyayari sa barangay. Holy Spirit, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we command that fire na matapos na, mamatay na, ang sunog na yan, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, O God, even sa malakas na ulan na naipapadala mo doon sa lugar na yon. Dear Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinangalan pa naman yung barangay na sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, patawarin mo kami, Lord, kung sa lugar na yan, Lord, marami ding mga nangyaring hindi ka nais-nais, Lord, laban sa kagustuhan mo, Lord, laban sa iyong pangalan, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Lord, na masisave yung mga tao, Panginoon. Marami pong mababorn again sa lugar na yon, Panginoon. Thank you, Lord. Mararamdaman nila ang tulong mo, dear Holy Spirit, sa kanila sa mga oras na ito. Lord, yung mga Kristiyanong naroroon, Panginoon. Shield them, Lord. Shield them with your favor, O God, Lord. Shield them, Lord. And Lord, we speak life to those people, Lord. Wala pong masasaktan, Panginoon. Thank you, Lord, sa agad-agad na pag-aapula ng sunog na to dyan sa barangay na yan. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, sa hapong ito, tayo po ay magsasara na rin sa panalangin. So, magkita-kita po tayo. Nais ko lang pong i-announce na magkakaroon po tayo ng youth conference, digital and online youth conference ng Jesus Christ Saves Global Outreach at the National Youth Conference sa June 26.
alas 8 ng gabi. Isang oras lang po ito at kahalati. So, we're calling all the youth, yung mga youth leaders natin, nasa bahay kayo ngayon, pagkalat nyo na to, pagsabi nyo na to, para lahat tayo kumpul-kumpul, nandoon tayo. Amen. Wala naman social distancing kasi naka-online tayo. Hallelujah. So, inaasahan po namin na naroon kayo. And of course, on June 28, yung celebration po natin ng ating 26th Seed Power Anniversary partnership natin. Seed Power Partnership Anniversary on June 28. Sunday po yan. No? Akala nga natin wala nang lockdown, pero bale, it's okay. We can wait. We can do it online. Walang imposible sa ating Panginoon. We just want to thank God no, for His generosity, sa pangangalaga niya sa atin, sa pagkarga niya sa atin. No? Sa mga panahong ito, sa mga nilalakaran natin, sa mga problema natin, wow, ang sarap, kinakarga tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iniiwanan. Amen. At ito po ang panalangin na tinuro ng Panginoon kila Moses. Sabi ng Panginoon, Moses, ituro mo yan kay Aaron. No? Kaya ngayon, pinapanalangin po natin to. Ito ay katuruan ng Diyos sa kanyang mga leaders. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you peace. Thank you so much, Panginoon, for your favor, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkawala na ng COVID sa aming bansang Pilipinas, Lord. Sanctify this nation, Lord. Cover us with your most precious blood. At Lord, yung flattening of the curve, Lord, tuloy-tuloy na yan. Flattest curve, Panginoon. Wala na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Diyos. At malalaman nila na nagkaroon ka ng intervention, Panginoon, sa aming bansa. Thank you, Lord. Hallelujah. And Lord, salamat din sa bagong pasimula. You will bless our new beginning, new start, Lord. Pinangako mo yan sa dekadang ito, Panginoon, Lord. Dekada ng aming prosperity, Panginoon, Lord. Dekada, Panginoon, ng glory mo, Panginoon, ng liwanag mo sa aming buhay. Patuloy mong pagpalain ng bansang Pilipinas. Thank you, Lord, for favor over our nation, over our economy, Panginoon. Lord, a miracle for our economy, Panginoon na God. Makakaangat kami, Lord. Mabilis na mabilis, Lord, ang pag-angat namin. Through your help, O God. Thank you, Lord. Pagkarga mo na rin, Lord, sa aming bansa. Thank you, Lord, and we give you the honor, the praise, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So magkita-kita pa tayo, muli po tayo sa Sunday na ito at 9 in the morning. Tuloy yung online natin sa buong bansa at sa labas ng bansa. God bless you and bye-bye.